No TRO, no legal shield for Senator Bato, at least for now, after the Supreme Court denied his camp's bid to block the ICC arrest warrant. So where does the palace stand amid everything? And for that, we shall be talking to Newswipe's palace correspondent, Maricel Halili. Thank you, Mase. I know, very busy ka at gusto mo na umuwi after sa totoo lang. But, good evening. Yes. Okay, kanina sinabi ni Yusek Claire, ang palace spokesperson, or as they call her, UCC. UCC, parang si kapilangan. Ante. Oo. So, ano ang stand ng Malacanang? So, parang open season na ba kay Bato? Well, clearly, ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro following yung decision ng Supreme Court na pinakita daw na valid yung warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Because for the longest time, yun yung pinagdedebatihan, sinasabi ng camp ni Senator Bato na no, kailangan muna na from local court para kilalanin yung arrest warrant. Pero sabi nga ni Yusek Castro kanina, dahil dun sa nilabas na desisyon ng Supreme Court na hindi sila mag-i-issue ng temporary restraining order, gaya nung yung minanifest ng kampo ni Senator Bato, clearly, it states na valid yung warrant of arrest. Tapos, of course, ang kasunod na tanong dyan, paano ngayon umalis si Senator Bato from the Senate? Does it mean na maiko-consider na siya na fugitive? Di ba? Kasi hindi natin alam kung nasan siya. Ang sabi ni Yusek Castro, kung ang pagbabatayan natin, yung naging statement ng Office of the Solicitor General, yes, he is considered as pugante. Pero walang kinalaman sa Anon Palace. May dalawang former Supreme Court justices magkaibang opinion. Yung isa sabi, hindi pa. Yung isa, very clearly, siya ay fugitive. Pero, okay, tinanong ba ni Auntie Claire, at may nagtanong ba kay Auntie Claire kung ang malinaw daw ay nasa Burger King. Pero as to which branch, yan ang hindi sigurado. Pero sabi niya, posible sa Davao daw. Okay, so ano ang pwedeng gawin ng executive at anong hindi pwedeng gawin ng executive at this particular point? Alam mo, kanina ang tanong namin kay Yusek Castro, malinaw yung naging panawagan ni Senator Bato de la Rosa kay President Marcos, asking for his protection na bilang isang Pilipino, tulungan naman siya, di ba? Willing daw siya to face dito na lang sa local court, hindi doon sa International Criminal Court. Pero ang sabi ni Yusek Castro dyan kanina, hindi pa rin naiba yung statement nila. Ang pwede lang daw gawin ni PBBM, sundin kung ano yung nakasaad sa batas. Pero kung ano yung ibig niyang sabihin doon, hindi pa kasi niya na detalye. It's more of yung interpretation kung ano yung susunod na hakbang, bahala na daw yung DOJ to explain. Ang opinion dyan ni Justice Carpio, kailangan magpakita ka muna bago ka pagbigyan. Ganun daw ang procedure. Okay, pero nung pinresent kahapon, iiba na ako, kakambyo na ako. Nung pinresent sa press conference kahapon with PNP Chief and the DILG Secretary, nagulat ba kayo sa mga pinakita? As in, or yung overwhelming suspicion ba ina-confirm lang? Well, siguro ang magandang i-highlight doon na talagang nakatawag ng pansin sa amin, yung pinakita yung hallway doon sa may canteen, di ba? Kasi parang ang kiniklaim ng Office of the Senate Sergeant at Arms kay Mau Aplasca na warning shot yung binigay niya dahil nakakita siya ng dahilan para magbigay ng warning shot. Of course, kapag ganun yung narinig mong explanation, bakit gaano ba kadami yung NBI agents na nandun? Pero kasi kung ang titingnan natin, yung CCTV footage na pinakita ni na Secretary Remulla yesterday, dalawa na lang yung NBI agents na natire nung nangyari yung pagpaputok ng warning shot. Tapos, dun din sa hallway, makikita na dun sa labas, kung saan nangyari yung putukan, 4 na shots agad 4 na beses nag-discharge ng barel yung Sergeant at Arms. So, kitang-kita na kumubli yung NBI agent, dun na niya ginawa yung kanyang cover fire. Pero parang wala namang makita kung ibe-base dun sa CCTV na pwedeng mag-trigger. Pero kasi hindi naman maririnig dun kung ano yung naging usapan nila. Kasi dun sa loob ng Senate, makikita sa CCTV na sumilip pa
'di ba? Yung kampo ni Aplasca dun sa bintana. So yung part kasi na yun, di naman natin narinig kung ano yung napag-usapan, kung ano yung nakatrigger dito kay Aplasca, kung ano nangyari. Pero kahapon ang hinihintay talaga namin yung CCTV na umalis si Senator Bato from the Senate with Senator Robin Padilla na apparently nagkaroon ng technical issue daw kaya hindi na ipakita. But kanina, binigay na ni Secretary Remulla yung copy ng CCTV. Nag-usap kami over the phone kasi syempre ayoko naman mag-assume kung sino dun si Senator Bato, kung sino dun si Senator Robin Padilla. So doon sa CCTV, yung naka-white, that was Senator Robin Padilla, yung naka-cap and dark jacket, yun daw si Senator Bato. Hindi recognizable ang mga faces. Ang hirap tingnan kapag ganun di ba? Kaya nga yung ikatlo, nakasama nila na lumabas dun sa office, hindi pa nila ma-identify kung sino kasi hindi kita yung mukha. So kailangan pa nilang identify kung sino yung pangatlo na lumabas doon. But clearly, pagdating nila doon sa parking lot ng Senate, sumakay sila sa puting SUV na ang sinasabi ni Secretary Remulla, owned by Senator Robin. At umamin siya na kanya. Oo, umamin nga siya. Pero hindi ba si Senator Bato lang ang distinctly may ganong klaseng katawan? Yes, Oo. yes. So marami ba siyang kapareho or mahirap din i-distinguish doon? Ako, personally, hindi naman kasi ako expert sa pag-distinguish sa mga tao. Nahirapan ako kasi hindi naman ako sanay na nakikita siyang nakakap. So dahil nakasombrero siya, nahirapan akong i-identify. Tapos naka-dark pa siya na jacket. So ang hirap. Hindi ko alam kung disguise niya ba yun, kung bakit ganun yung naging forma niya. Kaya kinailangan, of course, natin ng someone in authority to confirm kung sino yun. And it's kinonfirm naman ni Secretary Remulla na, it was Senator Bato. Baka naka-wig pa yun, hindi natin alam. Hindi natin alam. But clearly, ang sinabi ni Secretary Remulla, ang nakita nila from the Senate, dumiretso papuntang Makati. After that, di na nila alam. From Makati talaga? Oo. I see. So, pero ang DOJ ba ay may sinabi na? Pasensya na, kasi, pero lahat ito under the executive kasi. So, Yun nga may plano na ba? May sinabi na ba? Well, kanina, hindi ko nakausap yung DOJ kanina, but yesterday, I was able to ask Justice Secretary Vida kung ano yung nakikita niyang liabilities. Kasi if it's true, well, na-confirm kanina sa CCTV, nakasama si Senator Robin Padilla, and ano ba yung sakop ng Senate custody kapag sinabing protective custody ng Senado? Ano ba yung cover nun? Ang sabi lang kasi ni Secretary Vida... Hulaan ko. Hindi ako pwede magsabi ng opinion ko. Tama ba? Ganyan din last week. Oo. Nag-refuse muna siya na sabihin kung sino-sino yung tingin nila na may mga liabilities dun sa pangyayari. Ongoing pa daw yung pag-aaral nila, so kumakala pa daw sila ng more evidence. Nag-presscon pa sila. This could have been an email, sa mga... Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ano? So, Very careful. Hindi pa pala sapat itong investigasyon na to. So, the same way din na may mga senador na hindi tinatanggap yung CCTV at spliced daw. Pero feeling ko, kaya sinasabi niyang spliced, yung umaangal, kasi nag-jam yung baril niya at kailangan alalayan. Tinulungan ng aid, diba, inayos. Pagkamacho niya, di ba? Ay, hindi marunong gumamit ng baril. Inayos. Pero tinanong natin kay Secretary Remulla yan kanina, yung tungkol sa sinabi ni Aplasca, na spliced yung CCTV. Sabi ng Secretary Remulla, paano magiging spliced, may timestamp? Yep. Tapos number 2, galing din sa CCTV ng Senate yung footage na yan. So, dinenay niya na spliced. Ang inaabangan natin, yung sinasabi mong pinadala ni DILG Secretary Remulla, showing the exact time na nag-exit yung dalawang senador na magkasama, Bato and Robin Padilla. Yeah, yun yung pinakita niya kanina. Alright, pero mahirap ma-distinguish dahil either magaling umanggulo o made in China yung CCTV or CDR King, kumbaga. Pero hindi pa tayo tapos. Maraming salamat. Marami pang gustong itanong, pero thank you, Maricel Harili. Thank you. Alam ko, pagod ka na. Gusto mo na. Thank you, Maricel Harili, ang ating News 5 Malacanang correspondent.